Ika-29 na kabanata, ang kapistahan. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Talasalitaan, pagtangis, taghoy na may kasamang malakas na pag-iyak, pasanin, problema o suliranin ng isang taong dahil sa pagsalo sa pananagutan ng iba, lansangan, malaking daan para sa mga sasakyang gaya ng abenida, boulevard at highway. Tolda, magaspang na telang ginagamit sa kubol, layag at iba pa. Palyo, alampay na may palawit at ginagamit bilang tanda ng kapangyarihan. Tahur, taong nag-aayos o tumutulong sa pustahan sa sabungan. Maagang nagtipon ng banda ng musiko at nagsimulang maglakbay sa mga lansangan kasabay ng tuloy-tuloy na tunog ng kampana at sunod-sunod na paputok. Dahil dito, nagising ng maaga ang mga taga San Diego. Lahat ng mamamayan ay nagsuot ng kanilang pinakamagagandang kasuotan at ipinakita ang kanilang mahahalagang alahas. Sa kabila ng kasiyahan, si Piloso Potasio lamang ang hindi nagbihis ng magara. Habang naglalakad siya, nakasalubong niya ang Tenyente Mayor na bumati sa kanya. Sa halip na sumabay sa diwa ng pagdiriwang, sinabi ni Piloso Potasio na ang mga pista ay isang pag-aaksaya lamang ng oras at salapi. Ayon sa kanya, ang ganitong mga okasyon ay pawang pagpapakitang tao lamang at may mas mahahalagang bagay na dapat pagtuunan ng pansin kaysa sa marangyang selebrasyon. Sumang-ayon si Don Filipo sa pananaw ni Piloso Potasio, subalit wala siyang lakas ng loob na salungatin ang kagustuhan ng mga prayle tungkol sa piyesta. Samantala, patuloy na dumagsa ang mga tao sa patio habang umiikot pa rin ang banda ng musiko. Sinimulan na rin ng Hermano Mayor ang pagbibigay ng paanyaya sa mga dumalo upang tikman ang mga pagkain kanilang inihanda. Si Padre Damaso ang nakatakdang magmisa ng araw na yon, ngunit siya'y biglang nagkasakit. Sa una, tinanggihan niya ang pagbibigay ng sermon, ngunit pinilit siya ng ibang mga prayle na siya lamang ang maaaring magsalita sa harap ng bayan. Upang mabawasan ang kanyang panghihina, agad siyang nagpahilot at nagpaso ng langis. Pagsapit ng 8 ng umaga, sinimulan ang prosesyon ng mga santo. Dumaan ito sa ilalim ng tolda, habang ang mga matatandang dalaga mula sa kapatiran ni San Francisco ay nagbigay liwanag sa lansangan. Naiiba ito sa mga nakaraang prosesyon dahil sa kanilang suot na abitong ginggon. Nanguna sa hanay ang karo ni San Diego na sinundan ng mga karo ni na San Francisco at Birhen de la Paz. Naging maayos ang daloy ng prosesyon, ngunit napansin ng lahat ang isang pagbabago. Sa halip na si Padre Sibila, si Padre Salvi ang siyang nasa ilalim ng palyo. Habang nagpapatuloy ang prosesyon, sinasabayan ito ng mga awit, tugtuging pangsimbahan at sunod-sunod na pagpapaputok ng kwitis. Dito mas lalong lumutang ang pagkakaiba ng mga mamamayan batay sa kanilang kasuotan. Ang ilan ay marangya, habang ang iba naman ay payak lamang. Natapos ang prosesyon sa tapat ng bahay ni Kapitan Tiago, kung saan naroon sina Kapitan Tiago, Maria Clara, Crisostomo, ang alkalde at ilang mga Kastila. Hindi bumati si Padre Salvi sa kanyang mga kakilala, sa halip, siya'y matuwid na nakatayo at bahagyang nagtaas lamang ng ulo.